Is PhilHealth. The state-run insurer insisted that its benefit package for its members has already improved. In an interview with Radyo 5, PhilHealth spokesperson Ray Balenya listed some of the new features of their package. This includes an upcoming package for cervical and prostate cancer, as well as an expanded coverage for dialysis. Balenya said this amid the eyebrows raised due to the Finance Department's decision of utilizing PhilHealth's unused funds. Health advocates said the idle funds should be used in improving PhilHealth's services. In response, Finance Secretary Ralph Recto said the idle funds can also be used for public investment. Nako, mahaba-habang usapin ito at sinasabi nga natin dapat mag-create tayo mag-raise tayo ng awareness dito dahil sinasabi nga ng mga health reform advocates, yung mga magaling sa pagbabudget, yung mga tumitingin diyan ay sinasabi nila hindi maganda itong gagawin ng gobyerno. Actually, nagawa na dahil meron na silang 20 billion na na-transfer na. So meron kasi 'di ba dun sa budget natin na kinwestiyon ni Senator Coco Pimentel na 450 unprogrammed funds. So yung yung sobra no excess fund daw dito sa PhilHealth ay gusto nilang ilagay doon sa unprogrammed funds, which is para sa lahat no ang sinasabi nila mali ata itong gagawin na instead of ang daming ospital ngayon na nagrereklamo pa rin na hindi binabayaran sila ng PhilHealth, and then yet alam natin, sinasabi nila, meron palang excess funds. Saka yung definition kasi ng idle funds is funds that already talagang walang use or panggagamitan because the funds for that agency is, yung mga gastusin is already fully covered. Yes. Pero as mentioned kasi, PhilHealth has a lot of debt towards hospitals na hindi pa fully paid. Number two, a lot of health packages, including cancer pa lang. Sa cancer pa lang, hindi covered lahat ng forms ng cancer. Lahat ng treatment options kulang pa rin sa cancer packages. So in other words, yung funds na natitira na supposedly idle, pwedeng gamitin to some of those packages para i-enhance yung coverage, increase yung coverage rates. Ang problema, ginamit ito outside the agency when these funds pwede pang gamitin within the agency. Kasi ang definition ginamit ni Senator Ralph Recto ay kaysa matulog yung pera dito, gamitin natin, invest natin sa iba. Ang problema, yung sa Violates the Universal Healthcare Act. Oo, hindi naman surplus ito, hindi naman idle to because pwedeng i-gamitin pa within the agency. Saka parang sinasabi ng DOF or nung panig ng gobyerno, ay yung pera naman ito, hindi daw ito yung contribution per se. Miski na, kahit na ito yung subsidized ng gobyerno na nilagay nila sa PhilHealth, ano pa rin yun pera pa rin ng bayan yun di ba? Naiinis kasi ako din. Sinasabi din ng mga, syempre yung mga miyembro ng PhilHealth, sinasabi nila, hands off our PhilHealth contributions, di ba? Dahil ang iba, ang kanilang mga iniisip dito, saan gagamitin itong pera na ito? Malapit na naman eleksyon. May mga binanggit naman si Senator Recto, former Senator Ralph Recto, kung saan daw gagamitin, di ba? Mga structures and other pero investments. Pero hindi dapat nanggagaling Okay sana yan kung gagawin mo yon, tapos ibabalik mo ulit sa PhilHealth. Hindi dapat nila pakikialaman yung PhilHealth contributions. Mahaba-habang usapin ito at dapat talaga pinagtutuunan ng pansin dahil hindi biro, 'di ba? Itong perang pinag-uusapan dito. But